How to choose or identify the best stocks for the lesson 4. Ganun po talaga eh. Kung talagang gusto mong makita yung best stock doon sa blue chips, gagather mo yung financial metrics, yung data. Hindi ka magko-compute, data gathering. Nasa broker po yun. I-navigate mo yung platform ng broker, makikita mo nandun yun. So, mas maganda, i-tabulate mo sa Excel. Kung gusto mo talagang makita yung data, ma-analyze, ayun po yung gagawin mo. Epekto ng pandemic, ayan, bumaba yung stocks. Yan yung PSEI. Noong March 1922, enhanced community quarantine yan. Ayan, so ito na siya after 1 year. O, di ba, tumaas. O yan, after 1 year, after 2 years. So, ba't ka matatakot sa stock market kung bumagsak? Okay, so, ang stock market, it goes up and down. Hindi po yan diretso pataas. Ngayon, tingnan mo, hindi ito diretso pataas. It goes up and down. So, kung mag-expect ka na puro pataas, hindi po yan. Expect mo ang stock market up and down yan eh. Up and down. Tingnan mo yung 10-year time frame. Ba't ko laging sinasabi yung 10 years? From 2004 to 2014, tumaas. 2008 to 2018, tumaas. 2008, financial crisis. 2020, COVID. Yun yung mga bad news. Kailan kaya ulit babagsak ang stock market? Kasi nangyari noong 2008, nangyari noong 2020, hindi ko po alam eh. Good stocks pa din piliin mo. Kung ayaw mo na talagang sumakit yung ulo mo. Punta ka dito sa market information, indices, composition. Ayan ang mga blue chips na. As of November 11, AC, ACN, AEV, AGI, Ali, BDO, Bloom, BPI, CNPF, Converge, DMC, EMI, Globe, GTCAP, ICT, JFC, JGS, LTG, MBT, MER, Mont or Mondi, Nickel, Pure Gold, SEC, SM, SMC, SMPH, TEL, URC, Wilcon. Okay, so ayan yung blue chips, dyan yung makikita. Ano daw yung best strategy para makapagsimula agad? Pag sinabi mong peso cost averaging, ang tatandaan mo lang dyan ay may fixed amount of money kang i-invest. For example, gusto mo 8,000. I-identify mo yung interval. Quarterly ba gusto mo? Every bonus? Every 6 months? Ikaw yung mag-define. Gaano katagal mo siyang gagawin? Kung gusto mong 6 months, this is not a peso cost averaging. Kasi ang peso cost averaging, ano yan? Talagang long term. Kung gusto mo na talaga ng stress-free yung investing mo, i-define mo dapat sa sarili mo yung capability to invest mo. Capable. Kasi pag pinasok mo sa stocks, kalimutan mo muna na may pera ka. Kasi hindi mo alam kailan kikita yan eh. Kaya nga po sinasabi ko walang guarantee eh. And then, ano yung frequency? So, yan yung mga dapat mong tanungin. Gaano mo siya sa sarili mo? Ano yung frequency? Quarterly, monthly, and then gaano katagal mo siya gagawin? 5 years, 10 years, 11 years, 15 years? O ikaw bahala. At magkano yung total na gusto mong ipasok sa stock market? Kasi syempre, diversification, kailangan diversified yung pera mo eh. May iba ka pang pinag-investan. And kung gusto mo talaga ng peso cost averaging, patient ka. Kung hindi ka patient, the strategy is not for you. So how many of you here are impatient? Type I, pag impatient. Type P, pag patient. I or P, anong sagot nyo? Kung impatient ka, hindi po ito ang gagawin mo. So, gili ako, di ba? At least may idea na kayo. Ay, hindi to para sa akin. Ayoko na matagal. Ay, pwede ako dyan kasi patient ako.